Buti na lang si Lord, kahit si Satan, sumbat ng sumbat, hindi siya naririndi kasi alam niya, si Satanas talagang katangian niya na, nature niya na manumbat. Anong gagawin niya? Di ba tayo, sinusumbatan niya tayo? Akala ko ba Christian ka? Akala ko ba nag-commit ka na kay Lord? Akala ko ba tinanggap mo na si Lord? Ba't ginawa mo yan? Akala ko ba mabuti kang asawa? Akala ko ba committed ka na sa waywab? Akala ko ba ganito ka? Ba't mo ginawa yan? Ba't di mo ginawa yan? Manunumbat siya. At alam mo, yung sumbat talaga, kumisan ang hirap tanggapin, di po ba? Akala ko ba committed ka? Akala ko ba ganito? Ba't di mo binigay yung ganito? Ba't ganyan, kaganyan, so forth and so forth. Ang dami niya. Kasi nature niya talaga yon. Ang pangalan niya taga-sumbong. Sumbongero. Sumbong na sumbong sa Diyos. Hindi nga siya pinapansin ng Diyos eh. Kaya ang ginawa ng Lord, sinabi niya lang sa verse 11, at napagtagumpayan nila. Sinong nila? Na tayo. We overcame the accuser of the brethren by the blood of the Lamb. Dahil sa dugo ni Kristo. Kapag, alam mo, ikaw ba, na-experience mo ba yung mga sumbat ni Satanas sa buhay mo? Pwede mo mapagtagumpayan yan. Unang-una, ilapit mo kay Lord yung mga kasalanan mo, ihingi mo ng tawad. Pero kung nandiyan pa rin yung alingas-ngas niya, yung naririnig mo pa rin, meron pa rin solusyon dyan. The blood of Jesus.